pamilya. Salamat Panginoon sa mga po, Hallelujah Lord. Salamat sa inyong panahon, sa inyong panahon, Lord, kami magpupuri at magpapasalamat, kakahal at mabigat ang pangalan sa Lord, sinabi mo sa iyo sa ika, na may isa o dalawang magtitipin sa iyong pangalan na maglalabas sa kalangan. Lord, mag-pray for everyone of presence in this place, kaya kami na mag-manifest in Jesus' name. Ang panahon mo sa inyong decision, Lord Jesus, there is power, there is freedom, there is peace, there is love, Father God. Hallelujah. Pagpili na namin bigay sa inyo mga puso, Father God, ang pinakamataas na pamulat pagsasabi ng ilang, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy mong bukupan ang banal ng Espiritu aking sa bahay ng Lord. Sundan mo, Diyos, ang kalagaan ng kilos na libalan na Espiritu. Lord, we are praying, Father God, ang kakaawang, Father God, sa music minister, Father God, may patuloy ng magrema sa iyong puso sa aming pagkawitan. Natin ang pinakamataas na parangal at pagpuli sa kawalan sa iyong pinagpasalan. Lord, nagtutulong siya sa iyong kapangyarihan at ang lahat ng Panginoon at pinakailang karunungan na magtutulong sa amin sa kapangyarihan ng panahon at manalangin sa iyong Panginoon. Natilang mo sa ita, ang problema sa ating puso, di aming gamitin para magsakal ang magamit Panginoon na pagpapakilala sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Pero, kung ano yung ating puso, nandang sa tayo pagbitan at
control of every situation. Father, we give you praise. We give you honor. We give you thanksgiving, O God. Thank you for this day, O Lord, our God. We pray, Lord God, as we acknowledge your holy presence, let thy Holy Spirit continue to minister to each and every one of us. Let thy word, O God, be delivered with power and authority, anointing of the Holy Spirit. Speak forth with each and every one of us. Father, we give you praise with honor and thanksgiving. Thank you for your presence. To you, Lord God, all the praises and glory. In Jesus' mighty and holy name, shall we all say, Amen. Ang lahat po ba ay nagtatamit sa mensahe ng Panginoon? Amen. Tuloy po ang Panginoon. So, ngayon po umaga, there's so much rest. Rest because we are here in good health, strength, may bagong buhay, pag-asa, at laging kasama ang presensya ng ating Panginoon. So we give God again the praise. Sabi ko sa itong kasabihan, sa tao panatlo, pintuan ng mahulog ay hindi makakatulog. So be ready for the message of God na natin po natin ngayon sa ating kalagyan. Tuwing ko ang Panginoon ko kumara, hayaan ko, basahin ko ang mensahe ng Panginoon na tututunan natin sa aklat po ng Mateo, chapter 4, at 22. Actually, ay kung ang sabi ay papakol sa buong chapter ng 24 ng aklat ng Mateo. So, personal po natin ang ating pamasahin. So, sa Tagalog, lumabas si Jesus sa templo. Paris na siya na lumapit ng araw at itinubos pa niya ang pagkasain sa templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang abusan niya? Tandaan mo. Parating ang araw na wala siya ng isang ako sa ibabaw ng isang ako. Lahat yan ay inubuo. Verse 3, parang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mundo. Pagkita siyang tinanong sa kanyang kailan po ba nangyayari ang mga sinabi mo? Ano po ang magiging patatandaan ng inyong huling pagkarito at nakakapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, magsinap kayo upang hindi kayo maligaw ng naman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapagkaroon sila ang Kristo at marami silang mailigaw. Makakarinig kayo ng pagkakinan at magpapabalita ng maligmaan sa iba't ibang tao. Ngunit huwag kayo maahan dahil talagang mangyayari ang ngayon. Bagamat hindi kayo ang katapusan ng mundo. Maglalaban ang pagkakita at kayo din ang mga kahanapin. Magkakaroon ng sagutot at lilipod sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay posibleng kalaman ng mga kahirap na tulad sa isang babae na nanganak. Verse 9, pagkatapos ay kapuputan kayo ng araw sa inyo at sunod sa akin. Usasakta kayo kung kayo naman at katayin. At dahil dito'y marami ang katalikod sa kanilang padanan ng pamamayan. Mapupuot sila at magpapaksiyo sa isa't isa. Marami ang magpapanggap ng propeta at ililigaw ang mga tao. Nanaganap ang kasamaan
kaya marami ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling kapal ng pagkas ay siyang maliligtas. 14. Ipapangalan sa buong sanlibutan ang magandang balita ito tungkol sa kaya ng Diyos upang magsilbing totoo sa lahat ng mga bansa at sa darating ang bukas. Mamaya na po ulit ang ibang mga kapalaan po ng Diyos ang pagkakasa ng kanyang banal na salita. Ang title po ng ating paksa ay Be Prepared. Maging handa. Are you ready? Okay. Maging handa. Okay. So, po sa ating binasang talata, nagtanong ang siglo sa ating Panginoon Jesus kung kailan nagana ang kanyang mga pangyayaman. Sinagot po sila sa ating Panginoon Jesus na hindi mahalaga ang takdang panahon o eksaktong teksa kung kailan siya dadating. Binigyan po niya ng pagkakahalaga o pansin na ang mahalaga ay hindi yung petsa, kundi tayo po ay maging handa sa panahon ng kanyang pagkakulang. So, sabi ko, hindi tayo maging concerned doon sa exact date. Kundi ang sabi ng Panginoon, magtunay kayo ayon sa paraanan, ayon sa kalooban ng Diyos, consistently. At kung kailan man siya dumating, magkakaroon tayo na handa. Yan po ang isang paalala ng ating Panginoon. Kung po sa 24 verse 4, nag-start as Jesus, hindi nagtanong ang mga disipulo, ano po ang nakakalakanaan sa huling panahon. At ang sabi po ng Panginoon, huwag mong tulayaan kayo at ikaw. Don't let anyone mislead you. The fact that whenever they know for signs, we become more or very susceptible to being deceived. Kapag ang hinanap natin ay ang mga tanda na ninanais na makita ang lahat, ay lagi po tayong posible na manigaw o mataya o maniglang sa ibang sarili. Sapagkat marami po mga hulaan kumesa ang darating upang bilangin ang maraming tao. Alam niyo po sa mga iban, karaniwan na po ang mga hulaan kumesa. Kapag mahali ay nais humingi ng bilang ng pangyayaman o para siya ay makapag-desisyon, sila po ay humahanap ng mga kumesa. Subalit ang nakaluto, ang mga problema ng ilang pinagtitigan ay yung nais nila ang sasabihin ay yung papaon sa kanilang mga malos, sa kanilang mga gusto. Maraming propeta po ay noong panahon yun at sa ating panahon na sabi nga po sa aklat sabi po sa aklat ng Thessalonica, Jeremiah 23 verse 16, ganito ang sinabi ni Yahweh, mga pangyaring sa lahat. Huwag niyo papakinggan ng mga propeta na nakakaya sa inyo. Ang kasinungalingan lamang at sinasabi nila, ang mga pagkain na nilang sinasabi ay napag-isip lamang nila at hindi nila sa atin. Marami po sa panahon sa lumang ipan at maging sa ating panahon ang mga hulaan propeta. Kaya malapit po dapat tayo ay nagigising. Alam at malalim ang ating pundasyon sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi, may kapayan, may posibilidad na malinang ang isang
mananampalataya. No? So ito po ay pagpapaalala naman. Kasi alam niyo po, kapag tayo pinabasa ng ating mga FB, maraming tayo marinig, makikita, mababasa. Marami po mga problema. Marami po mga lingkod ng Panginoon. Subalit, nagpabala po ang ating Panginoon Jesus. Mag-ingat po tayo sa lahat ng ating pinakikinggan. Sapagkat sa masasabihin panahon ay lalabas ang maraming false prophets. So there are many false prophets around. Don't forget our prophetic signs and of spiritual power and authority. Kung matatandaan mo po, ang sa false prophet ay pwede anyong anghel ng kagalagan. Kagaya po ng panahon ni Moses, ang siya po ay humarap sa taon. Kanya po ginamit ng Diyos at tungkol ang kanyang dala upang siya ay magpakita ng mga himala. At yun po ay dinayay ng mga false prophet. Opo, sila po yung may kapanyayahan. Pero, limited po ang kapanyayahan. Hindi po kagaya ng kapangyarihan na nagbubula sa Panginoon. Ayan. So, ano po ang sabi? Marapat na tayo ay mag-focus. Ano tayo dapat mag-focus? Kay Kristo at sa kanyang mga salita. Mahalaga po ang ating suso, ating isipan, ay laging nakapos sa salita ng Diyos. Kaya ako sa bahagi ng ating pagdakat sa ating pagdawong spiritual ay laging pinapaalala sa atin ang ating quiet mind o yung tinatawag na devotion. Kapag doon naman ang isang daan upang tayo ay maging malalim sa awaan at pagkakilala sa Panginoon at sa kanyang pananampalataya. Dapat po tayo pinaalalahanan din tayo na tayo ay nanatiling focus sapagkat ang isang tao ay hindi mo focus. Maaaring po tayo mag-drop ng kaaway. No? Especially nowadays, marami pong mga false prophets and even false teachers. And so, ang sabi po ng Panginoon, pinaalala niya, huwag tayong tumingin sa ating mga kapwa na look unto Jesus. Okay? Sapagkat kapag ang ating tingnan ay ang ating kapwa, tulad din natin sila may mga kagnaan, nagkakamali, nakakasala. Ngayon, kung tayo ay sa kanya natitingin, at sasabihin natin, bakit si ganito, bakit si Timon, Christian na. So, maghihina tayo sa ating pananampalataya. No? There are stumbling blocks. Matitiso po tayo. Ang sabi po sa salita ng Diyos, tayo po ay lumahan sa liwanag. Upang tayo ay hindi malata. Huwag natin tignan ang mga ginagawa ng iba. Malata ay isipin natin ang ating ginagawang pagliligo sa ating Panginoon. Asa na ba tayo sa ating pagsunod sa Diyos? Nasaan na ba tayo sa ating pagliligo? No? So, sabi po dito sa ating mga binasa, dahil din po ang panahon na tayo ay makaradanas ng persecution. Sapagkat yung panahon po, ang luwag panahon ng Peter, Ginapong, sila po ay dumanas ng matinding pagpupusin. Maging ang kanilang buhay ay mananib para lamang ipalaganap ang salita ng Diyos. Mapalad po tayo na minamahal po ng kapatid. Sa
sapagkat sa ating bansa ay manaya tayo ng pagpapakaya ng salita ng Diyos. At ito po ay lagi ko binabanggit sa bawat isa kapag ako ay narito. Sabi po ng history, the Philippines is the only Christian nation in Asia. Bagamat ang marami ay non-Christians. Salamat sa Panginoon, sapagkat ang mahalaga na naya tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi kagaya sa ibang bansa, kapalit ay buhay. Kapag ikaw ay nagpupunasa, ikaw ay mananakasya, hindi destino ka sa magkakalayong lugar. I-excommunicate ka, aalisan ka ng karapatan na mapag-aaral, na mapag-trabaho. Alam niyo po ba ang ginagawa ng ibang mga kapatid na pananampalataya nung panahon na nakahigit pa sa Saudi Arabia? Pinupunit po nila yung pagkina ng Biblia. Kanilang pinulipon, pinupunit ng kaligit, nalagay sa ilalim ng bilang. Sila magtatanong doon. At doon ay kanilang bihim na pag-aaralan ang salita ng Diyos. Ngunit ay gagamitin ko sa tunay na pagkakataon na naganasan ng isang mananampalatayang Pilipino na siya po ay nakatakdang kung saan ng dulo. Siya po ay nandoon sa Saudi Arabia. Siya po ay nagtatrabaho sa Ministry of Defense. Subalit yun po ay frontline lang niya. Ang totoo, siya po ay bilin na nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sa mga kapwa Pilipino. Nanyayin ang Saudi Arabia sapagkat sila ay nagtakal ng gusto sapagkat bakit sa isang pupong Pilipino po, Pinoy, ang dami po na nagtitisyon na pag-ituloy ang takdang pagpunod sa kanyang ulo. Ang bansang ang Presidente ng Pilipinas, ang iba-ibang mga nasyon kung saan ang tao ito ay may pagnayan doon sa kanyang pag-ibigod. Marami po ng petisyon sa kanya. At naranasan po niya na siya po ay mabatulina at tuwing mata sa araw-araw, siya po ay nilalabas doon sa diwas ng bayan sa plaza. Kaya po siya ay mabulitin ng mga tatilo ng mahigpit na pag-upit sa kanya. Hanggang sa dumating po ang panahon, maging ang kanyang kumuha ay hindi na ma-recognize sa kanyang asawa. Sa maliit na buwang sa kanyang pinagbukan, tulad siya na receive ng kanyang asawa. At ang himala ng Diyos ay patuloy yung naranasan mo. Sa kabilaan ng nagbiling na setang iyon, nakapagpulina, ay nakita niya ang liwanag, ang kaliwanagan, ang liwanag ng Kristo. Until such a time, inilig ng Panginoon ang kanyang panalangin, hindi ko natulong at pagtulog na tulog sa kanya. Pininisyon dito niya na isama na ang kanyang kasama. Actually, kapatid po, taga-Rosario po yung sa inyong kasama na huwag na rin yung tulong. Pag-agita ito po, magita ng tulong sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ganyan po kahigpit. Salamat sa Panginoon kasi ngayon, kahit sa mga Muslim country, sa ayon po sa aking mga nababasa, marami na po ang napapakilala at nagkakaroon kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Sila ay ang Panginoong Jesus ay direkta nag-uusap sa kanila. At marami po ang mga Muslim na kayo po ay naging born again Christian. Para po natin ang Panginoon. Tunay na po na tayo ay naging panahan. Magkakata tayo po ay hindi nakaranas sa mga pag-uusap
Panginoon. Kung tayo po ay mayroong mga nawalalitaan, nakawasak, mga misyonero, Kristiyano, mga nagalong salita ng Diyos, itinakaya ang buhay, ang kaligtasan, iniiwan ang kanilang pamilya, ang mga comfort zone. Para sila po ay magpaliganan ng salita ng Diyos, ipanalangin po natin ang kaligtasan. Lalo-lalo na po ang mga maharap sa bibig ng kalagayan. Matindi po ang buhay ng mga misyonero sa ibang bansa. Sabi na po, ang sakit ng kalimihan ay baka ng buong katawan. So bilang tayo ay mga kapatid at kakalalang kalagayan, pinaalalahanan po tayo na isama po natin sila sa panalangin. Mapalad tayo sa tayo na tayo. Pray for them. Ayan. Sa lumang tipan po, ay malimit pong banggitin ng mga false prophet tulad po ng aking binasa sa kanina. False prophet, they claim to receive message from God. Sasabihin kanila na ang kanilang mensahe ay galing sa Diyos. At marami na po ang kanilang naraya. Minsan, may isang kapatid ang nagsabi, bakit hindi kayo natutulog sa buong magdamag? Sinong niya ang kailangan niya. Ang sabi daw sa kanila, magbantay ng kaparating, babalik ang Panginoon Jesus sa gabi na ito o sa araw na ito. Mga minamahal ko, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Hanggang po halaga na tayo po ay laging nag-aaral ng salita ng Diyos. We have our devotion, we have our fellowship meeting Sunday, we have our cell group, we have our prayer meeting, we have our prayer and fasting once a month. Ang prayer meeting po natin once a week every Wednesday night, 8 to 9. Pagkaan po kayo sa admin, ano po kayo ay magkano. So, habang tayo po ay nalagas, sa pagkakanay na po na darating ang kahapon, ay pagbabawal na ang pagbabasa ng Biblia. Huwag po natin i-take for granted ang kalayuan, ang biyaya ng Diyos na pinagkakaroon sa atin. May mga prophet po na pinag-amalan nila ang kanyang kaya ay magiging mayaman. No? Magiging mayaman kapag ikaw ay sumama sa kanilang samahan. At kung bulan ka, ngayong nagsasabi, there is no hell. Kaya okay lang kung magkasa. Nakalulog po. Kaya po mahalaga na tayo mga nananampalataya kay Kristo, hindi po tayo sa tao tumitingin. Pero po sa buhay ng ating kapwa, tayo na naman po. Ang tingnan po natin ay ang ginawa ng Panginoon. Tapos naman tayo para sa ating kaligtasan. I-focus natin ang ating puso at isipan sa kanyang mga salita bilang gabay upang tayo po ay makakampuhan ng magbig sa kanyang harapan. Kasi alam niyo po, once na tapos sa araw o sa linggo, hindi ka nagkasa o nagbigay ng salita ng Diyos. Initiya ko sa buong linggo na yun. Natutuwa niyo, you are prone ng kasalanan sa isip, sa salita, sa lawa. Hanggang sa tuluyan na ikaw ay manalig at malayo sa Panginoon. Sabi po kanina sa ating binasa, dahil ang panahon, magdalalig ang malalim. Lalo na po kapag gumagana na ang persecution. Natitin ang mga anak sa ama, panghinar sa anak, upang at mga mahal sa buhay ay ikakapil. Para makaligtas ang mga
resolusyon. Mga minahal ko, mga kapatid kay Kristo, magpatuloy po tayo. Ang sabi ng Panginoon, mamuhay tayo consistently. Consistently. Hindi po kapag may ganyan, nakalita ang digmaan sa mga mag-iisip. Ay, may mga digmaan. Are you aware sa mga nangyayaring digmaan sa iba't ibang panig ng bansa? So, maging aware po tayo sa lahat ng mga nangyayari sa paligid. At tayo ay laging matulungan at baka nakalamunin. Ayan. So, Jesus said most teachers would come before his disciples as he warned us not to listen to their dangerous words. So, paano po ang ating Panginoon Jesus ay nagbigay ng mga warning, paalala sa mga kapatid niya o nag-disciples niya ng kanyang Panginoon? Yun pa rin po ay na-address sa ating umahan, sa ating lahat ng mga kasunod ni Kristo. Mapalat po tayo, may po tayong mababasa sa Biblia. May unang papaalala na binibigay natin sa ating paglakad ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat darating po ang panahon kapag ang pinanggalan ng nalangin ay ang mga magaganda sa kanilang pagiging at umaayon sa kanilang mga plano at gustuin sa buhay. Marami mo ay magkakasala at ang kasalanan ay magbubuka ng matitinding sakit karamdaman at ang lubong ay lalo ng dalamin at layo ang maraming tao. Lalo na po ang mga hindi ganoon kalalim sa pagkakilala at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Gawin po natin mawala at kaagahan ang nangyayari sa paligid, hindi sa lahat ang salita ng Diyos. Nasaan po natin, sabi na po, mawawala ang ating pagtingin sa Diyos. Bunga ng mga mangyayari sa inawa. The laws of true love for God and others. Ang kasalanan ng kapatid. Bakit ultin lumalag hanggang sa kalanig at sa Kristiyano para sa ating Panginoon. So, bukan focus sa ating mga sarili. Kung natin masyadong focus ang ating mga sarili sa ating mga maramdaman, sa ating mga binugasan, sa ating mga paghahanap buhay, at iba't iba pa mga kaabalahan. Tandaan po natin, kapag tayo po ay laging nakapokus lamang sa ating sarili, iniisip lamang natin na yung kapakanan ng ating sarili. Paano natin maipadarama ang pag-ibig natin sa ating kapwa? Paano natin pakikita na iniibig natin ang Diyos? Kundi ang ating focus lagi ay para sa ating kapakanan. Di ayaw natin ang lingkod. Paano po ba ang paglilingkod? Tayo kung lahat ay biniyayaan ng Panginoon at iba't iba ang regalo. Tayo mo ay mayroong mga dalong tinanggap sa ating Panginoon. Abilidad, karunungan, kasanayan, kaalaman, sa pag-aaral, sa paghahanap buhay, maging ang ating kalakasan. Pinapaalala ko sa ating salita mo na gamitin natin ito sa pag-ibig ko sa Panginoon. Habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Pag sinabi po tayo ay naghihintay, hindi po tayo tulungan. Gamitin po natin ang lahat ng oras at lahat ng mga talento, skills and abilities, knowledge and resources upang magamit po tayo sa orasan ng Panginoon.
Hindi naman po ibig sabihin na pag sinabing paglilingkod, ikaw ay magpapasko, ikaw ay mag-evangelist, ikaw ay mag-missionary. Hindi naman po yun. Sa lahat po ng pinagdalaw sa ating Panginoon, sa simpleng mga kaparaanan, sa ating kailangan ng buhay, sa ating pagsayaw ng mga mundo, mga akit, sa pagkakata ng bago, kung ito'y ginagawa po natin sa ating salita ng Panginoon sa ating tulungan, kung tayo po ay gumagawa at naglilingkod, hindi para sa mag-please natin ang mga tao natin, employer natin, kundi ginagawa natin ang puso para sa Panginoon. As if sa Diyos tayo, direktang naglilingkod. We are serving sa ating Panginoon. Ano po ang ating kalagayan? Lahat po tayo ay may pribilegyo at kaliyaman na tayo po ay mapalingkod sa kawali ng Panginoon. Doing our responsibilities with faithfulness. Yan po ay sa sulit ng paglingkod sa ating Panginoon. Sabi po ng salita ng Diyos na pinasabahan mo ulit ang Panginoon. The good news about the kingdom of God will be preached to our Panginoon. So, ang salita po ng Diyos ay kailangan maipanagana sa lahat ng sulok ng mundo. Maging sa pagbubukan, sa pinakamalayong lugar. At yan po ay pinang nalaganap sa ating kasalukuyan. Hindi lang po sa mga misyonero dito ng Diyos kundi sa pamamagitan ng ating pong media o yan po ating mga FB. No? Kung mababasa po ninyo, kung tayo na po ay napupokus sa mga salita ng Diyos sa paalala sa atin, wala na pong masasabi na hindi natin alam. Na hindi natin na tayo ay ignorante. So, lahat po ng mga palatatala or nangyayari at dumating ang Panginoon ay maranasan. At ang ating pong kapanagalan ng salita ng Diyos ay lagi po pinapaalala sa atin. Sapagat ito po ang ating misyon, kaya tayo po ay nananatilipan sa mundo. Lagi po pinapaalala sa atin ng Panginoon to praise the gospel in season and out of seasons, or to praise the gospel and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and remember that God or Jesus will be always with us to the end of the day. Sabi ko sa Akana, Matthew 28, my 18-20. Ayan po. So, ano po nabasa na eksakto, pero yun po ang kanyang mensahe. Sunod po ay darating din po ang panahon na lilitaw ang Antikristo. Ayan. He will set up an image of himself in order for everyone to worship him. Ayan. Sabi ko sa aklat ng Thessalonians 2 verse 4, 2 Thessalonians, huwag kayong magpapadaya kaniman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling pag-inunsik laban sa Diyos at ang pagkakaw ng sulain na ikinagda sa amahan. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi nga po, ang lahat po ng binanggit doon ay ng ating Panginoon ay patungkol sa malapit, pinakamalapit at pinakamalayong future o sa darating ang panahon. Bakit? Dahil marami po sa ating mga binanggit ay nangyayari na sa kasalukuyan. Ang ligmaan sa iba't ibang bansa, ang libon, ang kalalakas ng libon, ang tidal waves, lahat po ng mga kalamdan ay nangyayari na sa iba't ibang panig ng mundo. At yan po ay isa sa mga nagpapaalala sa
natin maging handa. Hindi po ito simulan para hindi po. Ito po ay simulan sa Biblia bilang paalala, bilang pawala, sapagat mahal dahil sa tayo po ay mahal at iniibig ng Panginoon. Ayaw po niya na tayo ay nagbago ng mga kagawang. Ayaw po ng Panginoon na tayo ay makahamak. Nais ng Panginoon na tayo ay maging hangat, maging makabantay, at maging handa sa kanyang pagbabalik. Sapagkat wala pong nakakaalam kung kailan ito magaganap. Sinabi nga po noon sa ating sa chapter 24, maging ang anak ng Diyos, hindi po niya alam. Only God the Father. No. So, as before, sabi na doon, mabuti na rin naman na hindi po natin alam ang eksaktong araw. Bakit po? Sapagkat maaari pong matukso ang maraming ibig na naman ang pagkakaya o wala pong pagkilala kay Kristo. Halimbawa, nasa na date 2030. Ayan. Kung ano na gawin? Dahil po 25 pa ngayon, maaari matukso ang maraming tao na hindi ba yun sa buhay. Mag-enjoy sa lahat ng kanilang gusto, mga bishop at mga layaw na naman. At pagkatapos, sa 2029, ay sa ating masisisi at magbabago. So, yun po ang isang teka. Kung bakit wala po nakakaalam kung kailan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Manapang ay pinalaan sa Biblia ang mga tanda at mga mangyayari bago maganap ang lahat nito. So, dahil po nagkaganap ang matinding persecution o pag-uusig, ito po'y nagkaganap at ako may nagkaganap sa kasalukirang panahon sa ilang panig ng mundo. Marami po even, sabi nga po, ang isang pagkasunod ni Kristo ay hindi magiging dahil sa bibig ng naranasin, pag-uusig at pag-usap sa mga buong Kristiyan. Pero tandaan po natin, kapag marami po ang ating kaunawa at kaalaman sa salita ng Diyos, kapag matibay ang ating relasyon sa Panginoon, hindi po tayo matitinan na anumang mga nangyayari sa inyo. Bakit? Sapagkat ang tunay na mananampalataya ay magiging lukas sa lahat ng uri ng pagsubok. At ang sabi ng Panginoon, iingatan niya ang totoo kapag ang sumusunod sa Kanya. Tandaan po natin, marami ang mga nagsasabi maging sa ating panahon. Nandiyan na ang karapatandaan, nandiyan na si Kristo. Pag mula sa ating bansa, may pangako na siya ang Kristo, di ba? Kung natatandaan niyo po, siya po ay nakagulo ngayon. Alam po may mga blessing, glory. Ayan, nakakita po niya na siya ang Kristo. Alam ng Diyos na siya ang Kristo. Ayan po. Ibaling, sabi nga ng salita ng Diyos, huwag po ayaw ka na. Marami po ang nagsisilabas na iba't ibang mga propeta at mga pulaan kapulungan. Kaya maging mahinag po tayo. Paano po natin ang kakabot at katunanan kung tayo po ay nakapanipis na ng ating kakaunawa sa salita ng Diyos. Paano po natin ipaglalaman ng ating pagiging mananampalataya kung may isang memoria or every verse sa Biblia ay wala kang tinandaan? Minsan may nagtanong sa akin, bakit po kailangan mag-memorize ng Diyos? Ang tulong ko. Ang salita po ng Diyos kapag tinatak natin sa ating puso at isipan, saan man po tayong bago mapunta? Ano man po pagsubok at panalig
po, matala sa alinman. Pagka pinagsasabi, at ito po kapag ito'y pinigas natin ng buong pananampalataya na tayo ay tumutunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagbigas po ng salita ng Diyos ay makapangyarihan at ito po, kung ano po ang sinabi nito, siya po ang magagana. Ito po yung sandata natin sa panahon ng mahalin sa lahat ng puso. At tayo ay dumanas sa mga suko. Anuman ang ating naranasan, hindi tayo babagsak sapagkat ang salita ng Diyos na sa ating puso na ating pinumulay-bulay. Yan po ay sandata natin sa lahat ng oras. Kaya po mahalaga na mayroon po tayo memoryado mga verses sa Biblia. Nung po ako ay bago pang Kristiyano, ano po pinamemorize sa amin ang Psalms 23 at Psalms 91. Ayan po. Kaya yan po ay kahit po ako ay mabibigin, ay tayo po bigkasin ng buong pananampalataya. At sa panahon, tayo ay nasa COVID-19. Yan po ang binibigkas ko ang mga mensahe yan ng salita ng Diyos at hindi po tayo nakapit na di na talupampay sapagkat ang salita ng Diyos kapag sinusunod natin ang kalooban niya, ito po ay salmasa natin sa lahat ng sitwasyon. Palapakan po natin ang ating pagkakas. At napitiyak na sa tunay na mananampalataya ay hindi susuko sa mga pagsuko o mga pag-uusip sa harapan. Sapagkat matibay ang ating pundasyon. Di po ba? Kahit po sa anumang bagay, mahalaga po ang pundasyon. Kahit sa isang tahanan, sabi nga doon sa Biblia, may dalawang taong nagtayo ng bahay. Ang isa po ay tinayo sa tabing dagat. Ito po ay ang materyales para silang magtayo ng bahay. Ang isa ay materyales ay mga kahoy lamang tumutapit sa pagkain ng isa ay simento or mga matitipay na haligid at bubong. Kahit dumaan ang bagyo ay hindi mabubuhay. Ganyan din po sa ating buhay pananampalataya. Hindi po tayo basta magagat ang mga paghihirap, pag-usig, sakit, karamdaman, anumang mga pagsubok, kapag manalin at makayo ang pundasyon natin sa salita ng Diyos. Lahat po ng sabi sa Biblia ay totoo ang panganggunan. Ayan. So, pinapaalala po sa amin at Panginoon Jesus na kapag siya po ay dumating, there is no more time to repent. No? Kasi ang kakating po ng Panginoon ay sudden o bigla, hindi niya may pagdingin. Sabi po ng iba, alamin na si Kristo, o dumating ng Panginoon. Huwag po tayong alina. Sapagkat ang pagdating po ng Panginoon ay hindi po maibigin. Sapagkat yan po ay masasaksihan ng lahat sa ating po kalawakan. At sa kanya po pagbabalik, wala na po panahon para ang sinuman ay magsisi. Wala na po panahon na makapag-bargain sa Diyos. Wala na po. Kaya nga po tayo ay bigyan ng mga pagdala, upang tayo po ang maging handa habang hindi pa dumating ang ating panahon. Inuulit po ang sabi po ng salita ng Panginoon bilang paalala sa atin
No? Jesus asked to spread the time of waiting. Habang tayo ay naghihintay sa mga kanina, hindi tayo nakapagmana, kung tayo ay gumagawa ng gawain. Kung tayo ay may mga assignment sa Panginoon. May mga assigned task. Alam natin sa trabaho sa eskwelahan lang tayo ng assignment. Hindi po. Ang mga natin divine assignment ay nagtulak sa Panginoon. At tulad natin dito na tayo ay dapat masunod na niya tapat na nabuhay, sumusunod sa katawan, at nakikinig sa ating Panginoon. Tayo po ay maging watchful, mapagantay, faithful, maging tapat sa kabilang ko, at laging maging anak. Ang tanong, paano po tayo magiging anak? Ano po ang dapat natin gawin? Una, study God's Word. Live by which instruction is Word. Paulit-ulit na po pinapaalala sa atin. Manatili po tayo maglaan ng oras para sa Panginoon. Sa salita ng Diyos at ating po ikapabuhay sa araw-araw. Giving God's way consistently so that no matter when Jesus comes, they will be ready. Consistent na pagsunod, hindi yung masunurin ka ng isang taon, ngayon pasaway na. Hindi po yun. Kailangan po ay manatili tayo, nakikinig, sumusunod, hindi napapagmay ang lahat na tinuturo sa atin. Sapagkat, lagi po sinasabi kanina pa, the solid foundation is God's Word. Ito po ang mag-impact sa atin upang tayo ay makaiwas sa masamang tukso o ang magpuli ng kasalanan at siguro sa mga pagsubok sa ating buhay. Sabi po dito, pangalaman, do not be misled by confusing claims or speculative interpretation of what will happen. Huwag po tayo malinlang sa nabuhaan sa pagturo ng salita ng Diyos at mga bulang propeta. Sapagkat ito po ay karamihan na nangyayari sa ating panahon. Next po, we should not be afraid. Hindi po tayo dapat nakot, ipahayag ang pag-ibig ni Kristo, ang salita ng Diyos sa ating kapwa. Sa lahat ng ating mga nakakasaluma, mga mahal sa buhay, mahal po. And next po, we must stand here by faith. So that hindi tayo mapot, surprised by persecution. Maging matatag sa pananampalataya kung hindi tayo maghina sa panahon ng anumang pag-uusig na darating. So, next po ang sabi, tayo po ay mamuhay ng ayon, morally and spiritually prepared. Kumusta na po ang ating buhay spiritual? Ang ating buhay ay umayon sa pamantayan ng Biblia. Morally, hindi po tayo dapat umayon sa takbo ng lubog ito. Dapat ang sinasabi ng Panginoon, malinis na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Hindi maayon sa takbo ng mundo. Kahit mali ay naging tama dahil ginagawa ng kasalanan. Yes, at so let our lives, kaya ang po natin ang ating buhay ay magabayan ng pananampalataya
ng Diyos. Maging vigilant po tayo, punuin natin ang ating puso ng pag-ibig kay Kristo. Lalo-lalo na po sa pagkakawa sa atin. Upang sa pagkakaroon ay balikin natin sa Kanya ang mga ganitong pag-uusap. Enter into the joy of your Master. Matthew 25:21-23. Sa ating pong pagkakapos, ay ating pong sabayan o ang hiling ang awit na ito ang pumalatay. Are you ready now to praise Jesus? Pakiyaan ang mga ating pong nananin ang mensahe ng awit nito. Remember po natin, kahit po ay nag-ulit. Kasi sa pinaawit, madali natin ang sa awit. Pero ito pong awit na ito ay namin nagpapaaral sa akin at ay ginawa sa buhay ng awit na. Are you ready now to praise Jesus? Our faithful God, our Creator, our Lord and Savior, our great Redeemer, you alone are God. The Yahweh of Shalom, there alone are God. You are our faithfulness, you are our Father, our sovereign God. You are our Lord. Salamat po, Panginoon, na kami ay hindi mong pinaalalahanan ngayon sa salita. Salamat po sa kalangan ng kami buhay na nakasaaral ng salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa
nakakilala sa iyo. Sinabagbago ng Panginoon at sa inyong nakakilala ng aming Diyos. Salamat po sa mga paanan. Salamat po sa mga pagtutulog mo. Salamat po sa kamayong pagkikilat mo. Salamat po sa pagtutulog. Salamat po sa iyong pagsama sa amin sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga bagay na aming makakakawalan sa buhay. Loobin mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy kami sumata ayon sa iyong mga salita, ayon sa iyong mga kailangan, ayon sa iyong kailangan. Patuloy kami, Panginoon, gamitin mo ang aming buhay. Bilang ang mga use us, Lord, as the iron stars. Let your light shine through us, Lord, to witness to others from others, to show forth and demonstrate your love to others to us. Father God, thank you for the time being that you have led us to learn more about you, to learn ang mga paaralan ng tayo. Ito sa aming ay bangkay na laging nagpapangkay. Tapat na sumusunod at daming handa sa iyong Panginoon. Maraming po salamat. Salamat po namin sa lahat ng mga anak na nalito, magiging sa mga hindi nakadalawan ng buhay. Kung paano, Panginoon, kami ay iyong sinamahan, patuloy na ginagawa niya, patuloy na kami pinagkakahala at pagkakalaan ng kalayaan ng Panginoon at mahumay para sa Panginoon. Ngayon din, Panginoon, na sa aking puso ng bawat mga kapatid namin ng buwan, na mag-focus lamang sa iyong Panginoon. Huwag kami mag-distract na nangyayari sa Panginoon ng sino ng tao. Kundi mo, Diyos, kami ay patuloy na buhay, patuloy na mabuhay ng salita, upang patuloy ang pananasan namin ang iyong pangangailangan, ang iyong at ang lahat ng mga kondisyon ay magkakaroon sa aming maraming pagkakaroon. Kundi mo, Diyos, itinatagin namin sa iyo ang buhay ng bawat mga takot na nandito. Kami ng lahat ng ating mga mahal sa buhay, itinatagin. Nalagyan ang Panginoon, saan man kung sila nalito, mga sa takot sa amin. Noong Lord, na tayo ng ating puso, na makilala ng Panginoon. Na malalim ang ating bitaw ng Panginoon. At makita ng Diyos, kung awin mo, yung banal na salita. Manatili kami nakikinig. Susunod sa iwan sa Panginoon. Kapag namin mo kapatid at pag-ibig, ang anumang pagkatawag mo sa pagkatawag. Maraming salamat. Sa iyong Diyos kami ay patuloy na nagtutuloy. Nagpapasalamat. Sa iyong lahat ang salunati, ang parangal, ang pagsamba ay tanging sa lugar. Sa pinakamataas na pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat po ay masabi namin. Amen. Hindi ko alam ang pilihan ko. Salamat po. Salamat po sa napakagandang namin na pinaalaala sa ating mga interview sa So, magandang po tayo sa kabilang
Kaya sabi ko dito, ang naghihintay sa pagpigil ng hangin ay di kailanman makakapagpasik ng kanyang bibig. At ang nakaalala sa pagpapag ng ulan ay hindi makakapag-anin. Ayan. So, ito po ay tumutungkol sa tatlong bahagi. Ang una po ay tungkol sa farmer na sinasabi ko na kapag ang isang magsasaka ay hinintay niya or tinignan niya yung panahon, hindi siya makakalabas ng bahay para magtanim or inasik ang kanyang buhay. Okay. And therefore, kapag wala siyang tinanim, hindi siya makakapag-anim. Ayan. Tututukin din po ito sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon Jesus. Kung saan sinasabi niya na tayong lahat, ang bawat isa, bilang tayo ay tumanggap sa ating Panginoon Jesus, ay pinatasa tayo ng bahagi at salita ng God. Tututukin po ito na kung paano sinaalala natin yung ating marami tayong makaalala natin na kaya hindi natin ay bahagi ng Word of God. Kaya sinasabi ko dito ni Solomon, sabi na siya yung pinakamatalimong tao na lubuhay ko, na siya pinasabi na kapag tinignan natin yung hangin, kapag tinignan natin yung weather sa labas, hindi talaga tayo makakapag-silip or hindi tayo makakapag-bahagi sa Word of God. Ito din po ay tutungkol kung sa sinasabi natin na pagbibigay natin ng kalooban sa Diyos yung ating financial support sa ating simbahan. Ayan. So, pag hinibig po natin na maging 6 digits yung ating salary, ayan, kapag hinibig po natin na wala po tayong, kumbaga, hintay po muna na wala na pagkakalitan. Ayan. Marami po mga bagay na sometimes may mga alalahanin po tayo kaya hindi tayo nakakapagkat. Subalit, sinasabi po ng God, ayan, mabuti po ang God. Sabi po dito sa Matthew 6:33, ayan po ba? Sabi po dito, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Napakabuti po ng God sa lahat mga bagay na pinagalaw po sa atin. At sabi nga po, ayaw pinagkakasano, hindi na natin hindi weather, hindi na natin hindi yung ano yung pakiramdam natin, hindi na natin, tingnan po natin kung ano yun, pinapakako ng God sa atin. So, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mapangalihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong salita na siyang laging gabay namin sa araw-araw upang kami ay mamumuhay ng naayon sa iyong kalooban. Kaya ang Lord sa aming pag-isip sa umaga, ang salita mo lamang aming nanamit, ang salita mo lamang aming alalahanin, meditate, upang kami Lord ay pasungin na sumunod sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng kaloob na bibigay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang buhay ng aming mga kapatid, ang kanilang trabaho, ang kanilang physical na katawan, sa tulong natin at pagpalain. Ganoon din naman po ang source, yung mga company na ginagamit po ng kanilang pinagkakaroon, patuloy mo po sa pagpalain. Maraming salamat sa Ama in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen.
Maraming ating Panginoon sa ating mga ginagawa para sa atin. Amen. Ayan. Ngayon, sa ating may pag-awit, ulitin natin ang ating Panginoon. Meron tayong magalalahan sa ating puso. Meron tayong pagkakusalan. Kasi tayo ay pinalaya ng ating Panginoon. Ayan po. Sa ating pag-awit, sabihin niyo po lang sa ating Panginoon ngayon. Tayo po umilig. Hindi tayo. Nagkakasin nila sa ating pag-awit. Sige, ikaw ang pinagawin. Sabihin sa atin. Mahal. Mahal kita.
salamat sa iyong nagiging presensya kasama ko sa amin. Hindi lamang sa araw ito. Kundi sa bawat panahon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kasan, mga naglaman ng oras sa panahon. Upang sa araw na ito, ay sa kwenta, ito sa mga makinig sa inyong salita ang nakatuloy sa aming pagkalain po ang bawat nangyari ito. Maging ang mga kapatid namin sa hindi namin ang kasama na alam po ang kanilang kaligayahan. Kayo po ang nakakataros at nakakakilala sa kanila. Personally, Lord God, we ask that for your Father. Patuloy po kung nagatuloy ang dalangin ng puso na ayon sa iyong tawag. Pagkatuloy po ang pananainanan ng bawat ang kalusugan, ang kalakasan, ang pagkakaulos ng ikaw, prosyo sa trabaho, katulungan sa pag-aaral, Panginoon, ang maniwag at pagkakakwento ng aming physical, mental, financial, higit sa lahat sa aming mga spiritual. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat salita mo na aming pinag-aralan ng ulan ay tumanin ng malalim sa aming mga puso at isipan. Magkaroon ng kamay at paa sa aming mga may kapahumay at may makakasal sa iyong mga anak at ito ang walang tunay na pagkakilala sa iyo. Ang sa amin po para sa pagkakaibigan sa amin po sa lugar na ito. Hayaan mo na patuloy namin naranasan ang iyong pamilihan, ang iyong mabay at pag-iwan, ang kagayaman, ang kagalaman, ang maligtasan, at lahat ng mga kalooban sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming pong salamat at Diyos sa namin. Huwin ka, Panginoon. Itag po natin ang ating mga kamay at bilang lingkod mo ang Ama. Pinagawa ko sa lahat ng anak narito mo. Nanabilang pag-ibig, pagmamahal, katasagan na nagmula sa Diyos Ama, Diyos Anak, at ang patuloy na kapitisan na may banal na Espiritu, ang makapangyarihan mo ay patuloy na karanasan sa bawat mga anak mo na nagbukas ng pakailaman sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang ating sa namin. Amen.